Sa ngayon ay mayroon tayong isang Inmax version 1 na hinatak dito sa atin. Nanggaling na po ito sa mga kaibigan kong mga mekaniko. Kaya yun po, ang problema nito ay laging namumutok ang kanyang fuse. Pag lagyan ito ng fuse itong sa kanyang fuse ng signal, ay lagi po siyang pumuputok, hindi po siya malagyan ng fuse. Minsan, mayroon namang time na hindi siya po umandar. Kaya nirescue ng aking kaibigan na mayroong may-ari ng shop. Dinala dito nila sa amin kasi hindi po sila gumagawa pag ganyan ang uri ng problema. So, sa ngayon po ay step by step natin i-troubleshoot para maalam natin kung ano ba ang pinakadahilan ng kanyang problema. So, bali natanggalan ko na po siya ng cover ng mga grasa para mas madali na po lang siya natin na i-share natin sa inyo. Iyon natin ang kanyang susian. Hindi ko siya nilalagyan ng fuse dito sa signal fuse kasi pumuputok yan, hindi yan siya malagyan ng fuse. Tapos minsan din dito ay pumuputok din habang tumatakbo o yun po, hindi na siya umandar, wala na pong display sa panel pag pumuputok ito sa kanyang main fuse dito sa 1, 2, 3, 4 number 4. Yan, may guide yan dito. Yan, may guide yan. So yan. So yun po, no, mga grasa, no, ang makita natin sa dashboard, naka-on palagi ang kanyang ABS. Tapos mayroon siyang check engine. So yun po, may time naman dito pag abot to sa akin ay yan, pumuputok ang ditong fuse na to. Pumuputok yan ang fuse nito, ito sa main fuse. Sa tuwing ang binubusina ko, yung pinindot ko yun ang pindutan ng horn dito, horn switch. So tinanggal ko siya kasi nag-convert na sila ng horn dito. Ganun pa rin nangyayari, hindi pa rin siya malagyan dito ng fuse dito sa kanyang signal fuse. So ang ginawa ko dito ay yun po, step by step ko siya tinroubleshoot. Tanda rin naman natin mga grasa, no? Umandar lang ito. So yan, umandar lang siya. Yan, umandar lang siya. Yan, umandar lang siya. Pero minsan ay pumuputok itong fuse na to. Yan, palagi ito po ay signal fuse ay lagi po siyang puputok pag lagyan natin. So ito, mayroon na silang maraming fuse na nilalagay. Nandiyon ito sa U-box. So marami na po siya. Ang 7.5 na fuse yun, no. So ang ginagawa ko dito ay tinanggal ko itong fuse na to at tinis ko kung ano ba ang kanyang problema, saan ba ang kanyang nagka-short circuit. So tanggalin muna natin itong kanyang battery. So tanggalin muna natin para makita sa inyo na kung paano ito i-troubleshoot, mga grasa. So sa hindi ko pa siya tinatanggalan ng fuse ay ganito po ang ginagawa ko, mga grasa, no. Tinitest ko siya itong positive at saka negative ng terminal ay mayroon po siyang continuity. Tapos yun po, tinatanggal ko ang lahat ng socket, ang kanyang ECU, ang lahat ng socket nakakoneksyon dito sa bandang likod, dito at saka dito sa kanyang ignition switch, at dito naman tinanggal ko, at dito sa kanyang regulator, yan dito, yan, tinatanggal ko ito. Tapos tinitest ko siya ulit, ay mayroon pa rin siyang continuity ng mga grasa. Then yun po, tinatanggalan ko siya ng mga fuse dito para ma-specific ko siya o detalye ko siya makukuha kung anong wire ba ang kanyang nagkaroon ng ground o short circuit. Kasi kadalasan dito ay short circuit talaga ang dahilan kung bakit puputok ang mga fuse dito. Kasi pag mayroong fuse dito, yun po, hindi mo siya ma-determine kung ano bang wire ang nagkaroon ng short circuit. Hindi mo siya ma-specific makuha kung ano ba ang wire ko, saan bang wire dito ang nagkaroon ng grounded. So yun po, itis natin isa-isa, mga grasa. So ganito lang ang ginagawa ko para malaman natin. So isit lang ang tester natin sa continuity, yung parang may signal ng wifi. Ito yun. Tapos kasi positive yan dito, ang isang terminal dito yan sa negative. So ilipat man natin dito.
itong negative probe ang tester. So yan, ulitin natin, isa-isahin natin dito. Yan. Kung sino ang tumutunog, siya po ang mayroong short circuit o nagkaroon ng grounded. Ayan. Oh, yan ito. Ito po. Yan po. Tumutunog ang tester natin. So yan. Tingnan natin dito sa bandang likod. Ayan, kung tingnan natin dito, ay yung kanyang main fuse. Yung main. Yan ang main, 15 amperes. Main. So ito, yan dito sa bandang likod, ito, ayan o. Itong brown na mayroong lining na white. So itong brown na may lining na white ay pumunta po ito. Ito po ang positive supply ng ating ABS module. So dito sa bandang harapan, no, dito sa bandang harapan, ito po ang positive supply ng ating ABS module. So ibig sabihin nito, pag i-on natin ang ating susian ay mayroon po siyang check engine, tapos naka-on lagi ang kanyang ABS. Ibig sabihin mayroong problema ang kanyang ABS, mga kagrasa. Nagkaroon ng short circuit doon sa kanyang box, ang kanyang module, ay mapasukan man ang fluid. So paalala lang ng mga kagrasa, pag nagpalit ng brake pads, ito po ang kanyang masiraan dito kadalasan. Ito sa bandang harapan, no? So yan, ito po yun ang nagkaroon ng grounded dito. Itong brown na mayroong lining na white. So nagkaroon siya ng short sa ground dito. So ang ground ng ABS module nito ay itong pure na black. So ito po ang kanyang ground nito, papasok dito sa ating module. So ang makasira dito ay yung mapasukan siya ng fluid dito. So ang mahal pa naman nito, nasa 20 to 30k. So yun po, i-repair natin ito kung ipapa-repair ng may-ari. So ang kadalasang mangyari dito, ang makasira dito ay yung kanyang ano po dito, pag nagpalit ng brake pads. Pag pinupos mo yung kanyang brake pads, yan, pag ginanon mo ng screwdriver, yan, ang fluid yan, sasaka yan dito, tapos papasok dito. Pag yung o-ring ang bibigay yan dito, papasok yan sa module, tapos masira na yon. Ang kadalasan dito rin ay pag magkaroon ng laging milaw ang kanyang ABS dito sa bandang harapan, ay yung kanyang pinaka-solenoid dito, yung kanyang carbon o marumi lang siya. So yun po, sabihan pa natin ng may-ari dito, tapos subukan natin na i-repair ito kasi mahal-mahal pa naman ito. So yun po mga grasa, no, kung paano natin malaman kung saan ba ang kanyang problema. So ito po ay magamit lang siya, pero tanggalin ito, tanggalin natin, subukan natin na tanggalin, tapos lagyan natin ang fuse lahat, tapos lagyan natin ang fuse lahat. So ito po ang kanyang fuse, no, pansamantalang fuse lang kasi marami na silang fuse dito na nilalagay, ano? So lagyan natin ang fuse dito. Pag hindi na ba siya pumutok, pag tanggalin ang ABS, so lagyan natin ng fuse lahat. Temporary lang po siya, lagyan natin ng fuse lahat. Tapos tingnan natin pag pumutok ba siya. Kasi pag tanggalin natin yan, subukan natin na i-test. Tinatanggal natin doon. Subukan natin i-test, no? Yan. So wala na siyang connection, wala na siyang continuity. Dahil tinatanggalan natin ang sakit ng module, ABS module. So yan, wala na siyang short. So ilagay natin ang battery. Try natin na pandarin. Ito po ay balagi na siyang nag-check engine. So ganoon pa rin, mayroon pa rin. Yan, hindi na siya pumuputok. Nalagyan na. So yan, ito yan. So yan, nawala na. Ayun, mayroon pa rin ang check engine. So try natin na start. So yan, maganda na siya. Ito po ay pwede natin i-bypass ang kanyang ABS o ipa-repair ba niya o i-bypass na lang natin. So pag i-bypass natin ay yun po, magpalit tayo ng speed sensor ng pang-bit. Tapos yun po, mag-wiring tayo dito, mag-bypass tayo. So ito na yun mga kagrasa, no, na lagyan natin siya ng fuse.
ito hindi na siya pumuputok ang mga fuse niya. So nalagyan na rin natin ng battery. So ang pinaka connection patungo sa ating ABS, yun ang kanyang problema. So ito okay na, pag yun natin ang susian. So yan po, nag-check engine po siya kasi yung kanyang speed sensor po ay hindi pa pinapunction ng may-ari kasi budget pa daw. Hindi pa natin na bypass. Ang ginawa ko lang para mawala yung kanyang ABS na laging nakailaw ang kanyang ABS ay binabypass ko ang kanyang ABS doon sa kanyang ground. Itong kanyang connection, oh. Itong pure black. So itong pure black dito sa ABS connection ng isang sakit ng module ng ating ABS. So itong pure black at saka itong white at may lining na blue, so ipagsama natin yan, oh. Nagkaroon na sila ng connection. So yan, dinikit natin para yung ABS na nakailaw dito sa dashboard, palaging nakailaw, ay wala na po siya. So wala na, nag-check engine siya kasi yun po, wala pa na function itong kanting speed sensor, wala akong connection. So hindi pa natin binabypass kasi itong kanyang ABS module ay hindi lang niya ipa-repair kasi wala pa daw budget. So ito, tinatanggal natin ito, hindi natin ito ibalik. So kung sakali magka-budget ng may-ari ay i-bypass natin at yun po, maglagay natin ng speed sensor. So yun na po, subukan natin itong i-repair mamaya pag magka-budget ng may-ari. So yan po ang gagawin mga klase, no? Ito lang po ang ating gagawin para ma-solve natin ang problema ng motor. So, try natin pandarin. Yan, try natin pandarin. Yan, okay na siya. Hindi na ako sa fuse. Yan lang po ang i-share natin sa inyo mga kagrasa, no? Maraming salamat po. Thanks for watching. Greg Chan po mga kagrasa. Sana mayroon kayo natutunan.